Mula bagnet hanggang longganisa, ang mga Ilocanong pagkain ay talagang patok sa ating panlasa. At para mabigyan ang mga ito ng bihis na ipa, Ilocos cuisine with a twist ang ating ibibida. Pagkainan sa Ilocos Sur ang pag-uusapan, itong tatlong ulam ang talaga namang pinakasikat. Ang bagnet o pinritong baboy na malalitsyon kawali, dito talagang ipinagmamalaki. Kung longganisa naman ang labanan, aba, sa vegan version ito, siguradong kayo'y masasarapan. At syempre, pagdating sa gulay, dapat tikman ang poki-poki dish na pinagbibidahan ng talong. Sa sarap nito, mapapa-oh my gulay kayo. Ang mga pagkain ito talaga namang binabalik-balikan at yan mismo ang gagawin natin ngayon sa tulong ng Ilocano chef na si Nick Rodriguez ng Candon Bistro. Ang mga Ilocano classics, bibigyan naman natin ng twist. So, bili ng 100 isang tali, 300 isang kilo. Ang vegan longganisa, magiging ibang level ang linamnam dahil sa crepe natin ito ipapalaman. Ihanda na ang palaman na longganisa, kamatis, sibuyas, chili flakes, itlog ng pugo at keso. Para naman sa crepe batter, gatas, asin, harina at itlog ang kailangan. Para sa batter, lagyan ng harina ang gatas. Isunod dito ang 3 itlog at 1 kutsarang mantika. At ang huling sangkap, asin na pampalasa sa crepe. Pag nailagay na lahat ang sangkap, hahaluin na natin ngayon ang butter crepe mixture. Foam na merong mantika na nilagay, then i-brush siya dito sa teflon para huwag kumapit yung crepe mixture pag linuto na. Lutuin na ang crepe batter. Dapat tamang-tama lang ito para ma-coat ang buong pan. Dapat manipis ang crepe para perfect ang pagkakaluto nito. Just enough to coat the pan. Pag bumitaw na ang crepe mixture, pwede na itong baligtarin. At pagluto na ang crepe, palamanan na ito ng longganisa. Isunod ang pritong sibuyas, kamatis at chili flakes para sa sipa ng anghang. Ang susunod na sangkap ay ang sariwang itlog ng pugo. Ito ay pinaka-binding agent sa ingredients na linagay natin sa crepe. Lagyan ito ng cheese topping. Ngayon, iluluto ulit natin. Tiklupin ang crepe wrapper at lutuin lang ito ng sandali. Wala pang ilang minuto, ready na ang ating flavorful longganisa crepe. Tiyak na halo-halong sarap ang matitikman ng 3 tao for only 85 pesos. Ang poki-poki naman na sikat na side dish ng Ilocos, ngayon magiging main dish na. Ang ingredients ng poki-poki balls, inyo nang ilista. Maghanda ng talong, sibuyas, kamatis at itlog. Para sa dough, ilabas na ang butter, breadcrumbs, harina at keso. Ang ulam na puke-puke ay isinasama ito sa bagnet, longganisa, inihaw na isda at maalat na itlog. Ngayon, gagawa tayo ng bagong variation ng puke-puke, ang puke-puke balls. Unahin muna ang pag-iihaw ng talong. Kaya pagkatapos maihaw ang talong, at kukudkurin mo siya, tanggalin mo yung meat niya sa loob. Yun. Sa pag-isa, unahin ang bawang at sibuyas. Isunod ang kamatis. Tomato. Ngayon nilalagyan na natin yung inihaw na talong. Ang masarap na puke-puke ay ang igisa mo mabuti yung mga gulay. Ang palatandaan nito ay ang pagkaka-evaporate ng tubig sa gulay na yung mantika na ginamit mong pinanggisa ay lalabas ulit. Pagkaluto, ay isang tabi muna ito. Ngayon, ang susunod naman ay ang gagawin na natin yung puff pastry dough. Tunawin ang butter sa 1 cup ng mainit na tubig sa kalan. Isunod ang 1 cup ng harina. Pagkahalo, lagyan ito ng itlog. Ngayon, ilagay na natin ang puke-puke dish sa puff pastry dough.
Para sa dagdag lasa, ihalo rito ang grated cheese at gawing mga bola ang inyong mixture. Ibalot ang mga ito sa breadcrumbs para sa added crunch pagkaprito. Pag golden brown na, luto na siya. Ang creamy goodness na hatid ng Poki Poki Balls, walang halong bola. For only 45 pesos, pwede nang pagsaluhan ang healthy and yummy dish na ito ng 3 tao. 380 per kilo. Ang bagnet na masarap iulam, ngayon pwede ng pangmeryenda. Introducing ang Bagnet Pizza. Bukod sa kamatis, bagoong at lasona o ang tinatawag nating sibuyas na bumubuo sa KBL sauce ng mga Ilocano, ihanda na rin ang basil, oregano, keso at syempre ang bagnet. Ngayon, ang gagawin natin ay bagnet pizza na kung saan ang toppings niya ay ang pinaka-famous na bagnet of Ilocos Sur. Magisa muna ng bawang, sibuyas at kamatis. Ang ginigisa natin ngayon ay ang KBL, na isang famous din na sausawan nito ng bagnet. Kaya lang, itong KBL na ito, kamatis, bagong latsuna, imbes na maraming bagoong, ang ilalagay natin, konti lang para hindi masyadong maalat ay basil. Pampabango naman ang basil at oregano. Lutuin lang ito sandali at pwede mong ipahid ang sauce sa pandesal. Lagyan ito ng bagnet bits na magbibigay lutong at sarap sa pizza. At syempre, budburan ito ng keso. Initin ito sa toaster ng 3 minuto at ready to serve na ito. Sa one-of-a-kind crunchy pizza na ito, ang 4 na tao pwede nang mabusog sa halagang 110 pesos lang. Ang mga Ilocano dish talagang walang kapantay sa hatid na sarap. Kaya, subukan ang mga recipe na ito para sa linamnam na inyong hinahanap-hanap.